Sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa bawat isa na naririto sa umagang ito upang ikaw ay sambahin, purihin, pasalamatan sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga ikaw ang Diyos na hindi nagkulang. Bagamat may kalamidad na dumating sa aming buhay, hindi kami natatakot dahil alam namin, Panginoon, nariyan pa sa aming tabi sa mga nagdaan na araw. Dumaan ang malakas na ulan, dumaan ang baha, Panginoon, pero salamat sa iyong dakila na kapangyarihan, kami po ay ligtas, Panginoon. Bagamat nabasa ang aming mga gamit, Panginoon, at alam po namin na ang lahat ng gamit na iyon na iyong ibibigay sa amin, ipuprovide niyo sa amin na doble-doble, Panginoon, doon sa nawala sa amin. Kaya naman, Lord, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyong gagawin sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na kami lahat ay iyong pagpapalain. Salamat, Panginoon, ikiklim namin ang pagpapala nito. Kami naniniwala sa iyong dakilang biyaya, Panginoon, na ang lahat ng naririto ay makatanggap, Panginoon, ng iyong biyaya na hindi namin inaasahan. Lord, maraming salamat sa bawat isa na inuna ang iyong kaharian, na ikaw ay hanapin sa lugar na ito. Lord, maraming salamat din po sa mga karating pa. Salamat sa pag-iingat sa kanilang buhay, na sila po ay makarating na ligtas, Panginoon, sa lugar na ito. Kaya naman, Panginoon, salamat po sa lahat ng worship team, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong anak na gagamitin. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang backup. O Panginoon, ang iyong salita lamang ang siyang mamumutawid sa kanyang nabi. Kaya naman, Lord, kami po ay magiginig, buksan namin ang aming mga mata at puso, dahil alam namin ang aming babawigan ay magkamit namin sa mga araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hello, Mike. Test. Hello, Pastor. Hello, Mike. Test. Hello, Mike. Magandang umaga po sa lahat at tayo po ay magsisimula na sa gawain ng Panginoon. Amen. Welcome po lahat. Ang Diyos ay napakabuti. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng mga nanonood ng programa natin every Sunday, magandang umaga po sa lahat. At ako po ay nanampalataya, naniniwala na ang Panginoon ay mayroong magandang bagay na gagawin sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay. Napakabuti ng Diyos. Amen? Hello, Mike. Kayo po'y manalangin, Lord. Maraming salamat sa napakagandang araw na ito na binigay mo sa amin. Sa paglipas ng napakalakas na ulan at baha, patuloy kami ay nakatayo. Tinulungan mo, Panginoon, sa mga pagsubok na yan, dinaanan ng Kamaynilaan, sa lahat ng mga syudad ng Metro Manila na nakaranas ng pagsubok ng napakalakas na ulan at baha. Ikaw, Panginoon, ang
nagsasabi, kahit dumating ang mga pagbaha, kami ay ililigtas mo. Kaya ang kabutihan mo, O Diyos, ay aming pinasalamatan. Ang kadakilaan mo ay aming pinasalamatan. We honor you, we recognize your power, your glory. And even Lord, sa oras ito, I pray, sino man ang may sakit karamdaman, dalangin ko, Lord, tunawin mo ang lahat ng uri ng sakit karamdaman sa lahat ng mga viewers at sa lahat ng narito sa lugar na ito. Ni walang sakit karamdaman na magharing-harian sa aming katawan dahil kami pinagaling ko na 2,000 taon ng nakaraan. Kami magaling na sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, ano mang uri ng sakit karamdaman sa pakikinig ng salita ng lahat ng mga may sakit, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya Holy Spirit, ikaw magbigay ng kaunawaan sa lahat ng mga tao mayroong mga problema, may mga suliranin. Dahil ikaw ang author ng kasagutan, kapayapaan. Kaya I declare miracles of healing, I declare peace, I declare prosperity and abundance in the mighty name of Jesus. Sa mensahe ito, Lord, maraming tao ang magbigay ng kaliwanagan at kaayusan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po tayo na magandang pag-aaralan. At ito po ay ang buhay. Ang buhay ay nasa dugo. Sa Tagalog. Sa English po, life is in the blood. Kaya daw tayo nabubuhay dahil mayroong dugo. Sa dugo natin, naroon po yung kagalingan. Amen? At kung ating mga nakaraan, bakit mayroong ang dugo ng Panginoong Hesus ang maglilinis sa atin? Diba yung malaking tanong? Bakit ang dugo ng Panginoon ang siyang paghugas sa ating mga kasalanan? Tingnan po muna natin ang talatang ito, Leviticus 17:11. Sabi ng Leviticus 17:11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniuutos ko na dapat ihandog yun sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Old Testament, Old Covenant, na ang dugo ng hayop ang siyang pantubos, pantakip ng mga kasalanan. Genesis 3:21, when Adam sinned, kung magkasala si Adan at si Eva, siya ay kumuha ng tupa, kinatay ng Diyos, pinatuloy ang dugo para yung kasalanan kanilang nagawa ay matakpan. At yung damit ng tupa ay idinamit ng Diyos kay Adam and Eve. Amen? The blood. At yung anak nilang si Abel ay nag-offer din nagkatay din siya ng tupa ng kanyang inaalagaan. Amen? Nagkatay din ng tupa at ang dugo ay tumitis. At dito makikita natin na ang dugo ng Panginoong Hesus ang siyang pinakamahalagang dugo na pwedeng maglinis sa atin dahil nga po ang dugo ng Panginoong Hesus ay dugo, hindi dugo ng tao, hindi dugo ng hayop, kulit dugo na nanggagaling sa Diyos. At inilagay ito sa sinapupunan ni Mary at napag-aralan ng mga siyensya na ang dugo ng ina at ng dugo ng ama ay hindi pwedeng magkahalo. Sa madaling salita, yung dugo na inilagay ng Diyos sa sinapupunan ni Mary ay dugo mismo ng Diyos na walang halong dugo nang gagaling sa dugo ng tao, kundi dugo nang gagaling sa Diyos. Kaya ang dugo ni Jesus is a perfect blood. Perfect blood. Sabi natin perfect blood. Perfect blood. Napakaganda po ang talatang yan sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Nung kami po ay naging pastor na, doon sa mga lugar namin pinapastoran, napakaraming tao naghanap ng dugo. At ang laging tinatakbuhan, kami po mga pastor. Kaya, napakarami ng tao na binibigay namin yung dugo.
namin para magkaroon ng buhay yung mga tao na yan. How much more na ang dugo ng Panginoong Hesus? Amen? How much more na ang dugo ng Panginoong Hesus na siyang naglinis sa ating mga kasalanan? Kasi nung si Adan ay nagkasala, when Adam committed sin against God, yung pagkain niya ng pinagbabawal na prutas, pumasok sa dugo ni Adan ang kasalanan, parang virus. Mula kay Adan hanggang sa lahat ng mga taong hindi nakakilala kay Jesus, naroon yung kasalanan sa dugo ng mga tao. Parang vampira. Amen? Na kapag nakagat ka, nagiging vampira ka din. May virus si Adan, lahat ng nagkagaling kay Adan, mayroong virus ng kasalanan. Kaya mga bata pa lang, marami ng patitigas sa ulo, marunong ng magmura. Eh paano na yung mga malalaki? Kaya huwag kayo magtaka, maraming buwapatay, maraming nang gagahasa dahil sa kasalanan ang gagaling kay Adan. Pero ang pinakaugat ng kasalanan, yung galing kay Adan. Yung ginagawa nilang kasalanan, sa kasalukuyan, nakikita natin ngayon, bunga na lamang yun sa kasalanan na minana kay Adan. Ngunit, makikita natin dito sa ating talata, kung kayo po ay matagal na sa Panginoon, napakaganda po ng mensahe ito. Walang hanggang kaligtasan at walang hanggang pagpapala. Sabi mo, walang hanggang kaligtasan. Amen? Walang hanggang kaligtasan. Walang hanggang, ibig sabihin ng kaligtasan mo ay walang hanggan. Amen? Maraming pare, maraming pastor, na naglilingkod, maraming mananampalataya sa Diyos, na kapag sila ay nakagawa ng kasalanan, hindi sila sigurado kung sila ay ligtas. Amen? Kaya minsan gumagawa sila ng mabuti para pagtakip doon sa kanilang kasalanang ginawa. Pero malinaw po ang mensahe ito. Sarap ng kape, nakakaamoy ako ng kape. Nakakaamoy ko yung kape, napakasarap ng kape. Basahin natin ang Hebrews 11:15. Ngunit dumating na si Kristo na pinakapulong pare na mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad at hindi ginawa ang tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Tuloy natin. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at yung sapat na. Yung ginawa ni Jesus na pumasok sa Holy of Holies, dala-dala niya yung sarili niyang dugo para ihandog doon sa Holy of Holies. At ang sabi roon, sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at goya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Amen? Kung ikaw ay nilinis na ng Panginoon, ng palataya ka ng Panginoon, forever ikaw ay malinis. Amen? Nilinis tayo once and for all. Binili tayo ng dugo ng Panginoong Hesus kahapon, ngayon, magpakailanman. Amen? Ang sabi ng John 1:29, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya kung ikaw ay believer, kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay malinis na by faith. Amen? Kaya ang labanan dito ay by faith. Dahil kung literal mo, titingnan ang iyong sarili, nagagalit ka pa rin, nakapagmura ka pa rin, nakapag-isip ka pa rin ng hindi maganda. Amen? Dahil minsan, hindi natin naunawaan ng nilinis ng dugo ng Panginoong Hesus, yung kasalanan, mayroon tayong tatlong bahagi. Ang Espiritu, ang kaluluwa, ang katawan. Nung tinanggap natin si Kristo, tayo malinis na, tayo pinatawad na. Lahat ng pagpapala ay nakadeposito na sa Espiritu natin. Ang kagalingan, magaling na tayo. Pinagaling na tayo ng Panginoon. Amen? Pinagaling na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi rin ng Ephesians
lahat ng pagpapala, we are already blessed. Amen? In the Spirit. Sabi mo, I am blessed. Tayo pinagpala na. Pastor, bakit hindi ko ba nakikita yung mga pagpapala sa buhay ko? Bakit para rin akong kapos? Sabi ng Panginoon, we walk by faith, not by sight. Amen? Every time na pinaniniwalaan mo ng Diyos sa magsusupply ng iyong pangangailangan, dumarating. Every time na ikaw ay may nararamdaman, sakit karamdaman, sa mga latay ni Jesus, ako'y magaling na. Idinideklara, sinasalita ng bibig natin, at kapag ito'y sinasalita ng ating bibig, ito'y nangyayari. Amen? Ang kapangyarihan ng ating dila, kaya hindi natin pwedeng sabihin na mahirap ka, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw'y walang-wala, hindi mo pwedeng sabihin na mayroon kang cancer, dahil kapag ano yung sinasabi mo nangyayari. Ang salita natin ay salita ng Diyos. Ang sinasalita natin ay salita ng pananampalataya galing sa Diyos. Ulitin ko po, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo na walang hanggang kaligtasan. Amen? Ang dugo na marumi, nang dahil kay Adan, nilinis na ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng kanyang dugo, luminis na sa atin. Kaya, sa lahat ng mga pare, sa lahat ng mga pastor, na hindi po kayo sigurado na ligtas na, ito po ang good news. Ang Biblia ay good news. Lahat ng kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ligtas na. Kasi mayroon ding masamang espiritu. Tandaan nyo, ang masamang espiritu, gumagamit rin ng tao yan. Gumagamit din niya ng maling mga ngaral. Nangangaral pero tinuturo mali. Amen? Sasabihin nila na kapag hindi naayos yung buhay mo, ikaw ay mawawala yung kaligtasan mo. Sorry po, huwag po niyong paniwalaan yan. Kasi hindi po yan ang tinuturo patungkol sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? At ang sabi ng Hebrews 10:14, 10:17, your sins and your lawlessness I will remember no more. Ang sabi ng 14, tayo binalal na. Sa dugo ng Panginoong Isus, tayo binalal na. Tayo banal na. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay para maging banal. Binalal na tayo at gumawa tayo ng mga bagay na may kabanalan. Amen? Kaya hindi na tayo nagmumura, hindi na tayo gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Dahil tayo nilinis na ng dugo ng Panginoong Isus. Hallelujah. Malinis, malinos. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ay dumalagang baka ang iwinilisik sa mga tao ituturing na marumi upang sila luminis ayon sa kautusan. Sa lumang tipan, dugo ng hayop ang ginagamit nila, pero takip lang ng kasalanan. Amen? Tingnan po natin. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan na walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi, sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen? Ito po'y malinaw. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil tayo malinis na. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos para maging malinis. Siya ang luminis sa atin. Ang biyaya ng Diyos, kaya biyaya, kapag pinag-usapan natin ang biyaya ng Diyos, siya ang gumagawa. Siya ang may gawa. Ang reliyon, mga tao ang gumagawa. Lahat ng reliyon, sila ay gumagawa para maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Amen? Tayo naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa kanyang ginawa. Amen? Kapag ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, walang pagpapala na hindi mo kayang maranasan. Amen. Walang pagpapala na hindi mo pagtagumpayan. Tuloy po natin. Hallelujah. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Napakahalaga ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos
ang walang hanggang pagpapala ng kanyang ipinangako. Tingnan niyo po yan. Walang hanggang pagpapala. Amen? Samay natin sa isipan natin, sa espiritu natin, paniwalaan na lagi natin na tayo forever blessed. Ang buhay na ito ay blessed na tayo. Wala na tayo sa sumpa. Galatians 3:13. Wala nang sumpa. Ang sakit karamdaman ay sumpa. Kaya kapag ikaw'y naniniwala na wala ng sumpa, gumagaling ang sakit, gumagaling ang high blood, walang diabetes. Amen? Amen ba? Walang diabetes, walang sakit, walang cancer. Dahil yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi tayo nag-exercise para mawala yung diabetes. Hindi tayo nag-gym para tayo lumakas. Kundi yung ginawa ni Jesus, yun ang ating pinaniniwalaan. Yung pag-gym, pag-exercise, ay bunga na lamang yan sa ginawa ng Panginoon Jesus sa atin. Laging siya ang gumagawa. Hallelujah. Walang hanggang pagpapala sa kanyang ipinangako. Pangako pala ito. Abraham's blessing. Kung mga narinig natin Abraham's blessing, pagpapala ng gagaling kay Abraham through Jesus Christ. Kasi Jesus ang pinaka-sentro, pinaka-number one na kailangan natin sa buhay natin. Kaya dito sa pangaral natin every Sunday, si Jesus lang ang itinuturo. Wala yung gagawin natin ito para mapulis natin si Jesus. Amen? Nalugod na si Jesus sa kanyang ginawa at yung kaluguran na yan ay paniniwalaan na natin. Paniniwalaan natin sa buhay natin na tuwang-tuwa lang ang Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Hebrews 10:17. 15. Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Kapag tayo nilinis na ng dugo ng Panginoon Jesus, wala na tayong kasalanan na nakarecord sa Kanya. Forever. Amen? Forever. Sa mga viewers, forever. Kung ikaw'y naniniwala sa mensahe ng Panginoon sa oras na ito, wala ka ng kasalanan. Amen? Ito yung pinapangaral ng mga pastors na nangangaral ng biyaya dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ang kautusan, do. Sa biyaya, dan, tapos na. It is finished. Amen? Samayin natin. Tayo, pinagpala na. Sa kautusan ni Moses, pagpapalain ka, magagawin mo, itong kasipagan gawin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Napakalaki ng pagkakaiba. 30 years, 35 years na lang kami sa church na gawin mo ito para maging pastor ka. Gawin mo ito, gawin mo, pagpapalain ka ng Diyos, mag-fasting ka, 3 days. Ako umabot ako ng 15 days para mag-ayuno at nakita ko yung kalinisan ng aking katawan. Pero hindi sa ating gagawin, sa ating ginawa, kundi sa kanyang ginawa. Amen? Ang fasting, prayer, ay bunga na lamang yan sa kanyang tinapos na gawa. Kaya ang prayer natin lagi ngayon, thank you Lord, I am blessed. Amen? Walang pera Lord, salamat, darating ang pera. Salamat Lord, maraming order. Salamat Lord, maraming kalahin sa kantin. Maraming order na sapatos. Amen ba? Maraming order. Nakambing, manok, kung yan ang negosyo mo, itong lugar na ito, manok. Maraming order na manok. Amen? Yung lugar na ito, maraming negosyo. Namapalad yung mga naniniwala sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo po yung pinakamapalad. Amen? Nung tayo ay naroon sa under law, naranasan natin yung sumpa. Ako naranasan ko yung sumpa. Sumpa sa pamilya, sumpa sa kahirapan. Totoo, ang sabi ng kautusan,
Kapag nasa ilalim ka ng law, you are under curse. Amen? Ngayon, under grace, ang grace laging by faith. Amen? Laging by faith. Salamat, Panginoon. Laging salamat. Salamat kahit wala ka nakikita. Pasalamatan mo ng Diyos. Diba yung wallet mo? Pag walang laman, salamat, Lord. Pagkakaroon ng laman ng wallet nito. Hallelujah. Ang pagdagit o rapture, isinama ko po yung rapture. Kasi blessed hope ang rapture. Sabi niya, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko ng kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sasamba sa kanya ang lahat. Revelation 13:8. Tingnan niyo po, hindi pa nangyayari ito. Magre-rule sa Antichrist. Lalagyan ng 666 ang number. Pero lahat ng mga nanampalataya kay Kristo na nilinis ng dugo ng Kordero ng Diyos, ni Jesus, hindi tayo pwedeng magpatatak. At hindi tayo matatatakan kasi tayo i-rapture bago magkaroon ng tribulation, 7 years. Yan po, sasamba sa kanyang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga tao ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago palikrayin ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng Korderong pinatay. Nung kinikilala natin si Jesus bilang Kordero ng Diyos ng ating mga buhay, malinis na tayo, ang pangalan natin sinusulat sa aklat ng buhay sa langit. Amen? Bago magkakaroon ng pagsamba, yung sinasabi niya, pagsasamba sa kanyang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, hindi si Jesus ang tinutukoy dyan. Tingnan niyo po yan sa English, sa ibang translation. Halimaw, si Antichrist. Amen? Si Antichrist ang siyang magrulong sa buong mundo. Sasambahin siya ng maraming tao na hindi kumikilala kay Jesus, na hindi nalinis ng dugo ng Panginoon Hesus. Sila yung sasamba sa halimaw. Na kapag ang tao hindi sasamba sa halimaw, sila ay puputulan ng liig. Amen? Hindi na tayo makakasama doon. Hindi na natin maranasan yan. Kasi nga, yung rapture, escape. Itatakas tayo ng Diyos sa mundong ito. Bigla tayo magkaroon ng glorified body. Tuloy natin. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi natin sa iyo. Tayo mga nabubuhay at natitira pa hanggang sa pagpapalito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Yun yung rapture. Mauuna mo ng buhayin yung mga nalibing na. Amen? Kaya tayo mga nakay Kristo, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Ha? Huwag matakot sa kamatayan. Amen? Ang kamatayan ay simula pa lang yan ang buhay natin sa kabila. Tuloy natin. Sa araw na yun ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Yun na ng mga namatay unang bubuhayin. Tayong buhay, bigla tayong aangat. Amen. Hindi tayo magsasubmit sa gravity. Bigla tayo kukunin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Napakaganda po ng talata ng verse na yan. Amen. We will live by Jesus forever. Makasama natin si Jesus forever. Kaya tayo ay turista lamang sa mundo ito. Amen? Kung kami ay naroon sa Bacolod, naka 5 days na kami, gusto ko nang umuwi. Kasi hindi yan ang tunay kong bahay. Ang tunay kong bahay, tirahan, ay dito sa lugar ko. Pero kung Bacolod, Iloilo, tinanaw ko lang yung lugar na yan. Pero masaya, maganda, pero hindi yan ang tunay kong bahay. Ganon din tayo sa mundong ito. Ang tunay nating tahanan ay ang kaharian ng Diyos sa langit. Amen? Kaya sabi ko doon sa isang senior citizen sa Pasay kahapon, nalungkot siya nung mamatay ang kanyang asawang babae. Pero sabi niya, natanggap ko na rin. Tinanggap ko na rin sa isipan ko na ang mundong ito, hindi natin tunay na bahay.
Amen. Turista lamang tayo sa mundong ito. Amen ba? At yun po ang sinabi niya, makakapiling natin siya magpakailanman. Hallelujah. Grace alone, faith alone. Ang buhay natin ay sa biyaya ng Diyos. God works. Ang faith na yan, faith lang. Amen. Walang works. Ang sabi ng iba, faith without action is dead. Amen. Faith, ang pananampalataya na mayroong kalakip na gawa. Amen. Yung gawa ay bunga na lang yan sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Hindi yan kaligtasan. At kapag hindi nakita yung gawa mo, mayroong mali kang nagawa, hindi ka na maliligtas. Mali po yun. Faith alone. Ang kaligtasan, grace and faith alone. Kasi yung katawan ito, nagkakamali. Hindi nakabase ang kaligtasan natin sa ating mga gagawin. Amen? Kasi nagkakamali ka tayo. Amen? As long nasa katawang lupa, nagkakamali tayo. Nagkakasala tayo. Hallelujah! Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mo lang sa sarili. Wala tayong parte sa kaligtasan. Amen? Siya ang may gawa. Amen? Hallelujah! Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang may pagmamalak yung sino man. Kaya nga, yung mga gawa natin, walang gawa na pwede magdala sa atin sa langit. Yung ginawa ni Jesus, yun lamang ang makapagdadala sa langit kapag ito yung pinaniniwalaan natin. Kasi ang mundo, tinubos na sa kasalanan, ipangaral natin si Jesus, pag tinanggap nila si Jesus, sila ipupunta sa langit. Kasi mayroon din tinatawag na universalism. Ang universalism, lahat ng tayo ligtas na, hindi na kailangan ng pananampalataya. Hindi po totoo yan. Kaya nga mayroon church, nangangaral tayo para upang tayo hindi maniniwala manampalataya. Para kayo maligtas. Whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Hallelujah. Tuloy natin. Hindi ko kinaya ang magandang balita. Romans, kay Pastor Nestor ito. Church si Pastor Nestor. Hindi ko kinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Amen? Ito yung good news. Amen? Ito yung good news. Tayo may good news. Wala tayong bad news sa pangangaral ng gospel. Hallelujah. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano tinutuloy ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Kaya ang buhay natin ngayon, faith hanggang kamatayan, faith. Amen? Narinig nyo na mayroong rapture, faith, mangyayari yan. Kung ano yung pinaniniwala natin, mangyayari. Hallelujah. Buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi na sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya mabubuhay. Tingnan niyo po yun, no? Tingnan niyo po yung napakagandang verse na ito. Ang itinuturing ng Diyos na matuwid, tayo yun. Ginawa tayong matuwid ni Jesus, ng Diyos, dahil kay Jesus. Yung kasalanan natin, tinumang, yung kanyang katuwiran, binigay sa atin. Matuwid na tayo dahil kay Jesus. Amen? Kaya ang tinitingnan ng Diyos sa atin, si Jesus. Amen? Hindi na tinitingnan ng Diyos yung personalidad natin. Tinitingnan na ng Diyos yung kanyang anak na nasa atin. Tandaan niyo po yan. Kaya laging si Jesus. Kapag nagkukwento kayo, huwag niyo ibibida lagi yung sarili niyo, yung pagagawa niyo. Lagi niyo ibida si Jesus. Tandaan niyo po yan. Ito po, sabi niya, ang tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. O tingnan niyo po, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mapalad ang naniniwala sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Kaya mapalad lahat ng nanonood. Naniniwala kay Jesus. Napakaganda po ng Romans 1:16-17 sa Tagalog. Mabubuhay. Amen? Mabubuhay dito sa mundo, mabubuhay doon sa langit. Kaya, sister, mabubuhay ka. Huwag mong alalahanin yung kawalan. Tuwang-tuwa ang mga anghel ng Diyos sa langit dahil naalala mo nasambahin siya. Pag-apa ko pala sa pintuan, may blessing ng kapalit yan.
Amen. Tandaan nyo yan. Kayong mag-ama. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi mo, ako'y anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, sinusuplayan ka ng pagkain, tatay mo. Amen? Hallelujah. Kinabukasan nakita ni Jesus, ni Juan si Jesus, na lumalapit sa Kanya, sinabi niya, tingnan niyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan sa libutan. John 1:29. Si Juan mismo, nakita niya si Jesus. Nakita niya si Jesus na mag-aalis sa kasalanan sa libutan. Kaya kasalanan ng sanlibutan ay malinis na. Kailangan lang ipaalam natin sa mga tao. Ipaalam natin sa mga tao, kaya nga may mga pangangaral tayo. Kasi may mga tao hindi naman naniniwala. Amen? Sabi nila, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon sa sarili, tagapagligtas. Ikaw ay manligtas. Pero hindi nila naintindihan yung ginawa ni Jesus. Amen? Ang tumatanggap kay Jesus at nabubuhay kay Jesus, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi matindi yung ginawa ni Jesus. Amen? Hallelujah. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Si Jesus ang nakasintro. John 3:17. Amen. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. Kaya, sa lahat ng mga naniniwala kay Kristo, ang parusa wala na. Amen. Kasi siya'y naparusahan para sa atin, sa mundo. Pinarusahan siya. Imbis na tayo parusahan. Paano yung mga nangyayaring lindol, baha, gera, ang dami namatay? Hindi gagawa ng Diyos yan. Amen? Kasi ang mundong ito ay naroon pa rin ng demonyo. Kaya lagi nating kikilalanin si Jesus para hindi tayo madaya ng demonyo. Kapag nawawala sa consciousness natin ang Panginoong Diyos at tayo nakakalimot sa Diyos, tayo nadadaya ng demonyo. Demonyo ng kahirapan, demonyo ng sakit karamdaman, demonyo ng aksidente, pero sa atin hindi na tayo makakaranas ng ganun. Amen? Hallelujah. Hindi natulan ng parusa sumampalataya sa anak. Tingnan niyo po, wala ng parusa. Kung mayroon ng pagsubok, hindi yan parusa. Pagpapala yan. Amen? Hallelujah. Hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sa mga viewers, na hindi ko nyo pa kinikilala si Jesus, maawa po kayo sa sarili nyo. Kasi sa lugar ng pupuntahan nyo sa kabila, air condition at saka mainit, forever na naroon ka sa mainit. Sa langit, ang ganda ng langit. Napakaganda ng langit. Hindi pa natin nakita ang langit, pero napakaganda ng langit. Pagpasok ko daw ng langit, parang maamis ka, maiyak ka. I cannot believe na ako'y makapasok sa langit. Napakaganda ng langit. Tayo'y taga-langit. Amen? Tayo'y taga-langit. Hallelujah. Kaya ito po yung verse na ito. Ngunit hinatulan na ang di sumasampalataya. Bago po kayo umalis sa mundo ito, pagbasa kayo ng Bible. Kasi ano po ang ibig sabihin ng Bible? B-I-B-L-E. Tingnan niyo po basic instruction before leaving earth. Yan ang ibig sabihin ng Bible. Instruction bago ka umalis sa mundo nito. Paano maalis ka sa mundo, hindi mo na basa yung instruction ng Diyos? Tandaan niyo ba yan? Basic instruction before leaving earth. Yun po ang ibig sabihin ng Bible. Hallelujah. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Napakahalaga ang pagsampalataya ng Jesus. Amen?
ako'y maliit pa lang, sumampalataya na kay Jesus, 13 years old. Kaya lahat ng mga bata, mahal na mahal ko yung mga bata kasi tulad ng isang batang kuskus, naranasan ko maging bata. Naranasan ko alagaan yung mga anak ko at lumaki. Sila pala ay blessing. Kapag laki niyo mga bata, o tingin dito mga bata, tingin dito, lahat kayo mga bata na narito, kilala niyo si Jesus, pagdating ng araw, napakaganda ng buhay, napakaganda ng gagawin ng Diyos sa inyo. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Ganito ang paghatol ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito po ang nakikita ko. Bakit ang mga tao na hindi nakakilala ni Jesus ay patuloy na gumagawa ng masama? Kasi po, kaya sila gumagawa ng masama, wala silang pananampalataya. Lagi nilang napapanood yung mga nasa YouTube. Naglalaro sila ng cellphone. Pagkano sila magkakaroon ng pananampalataya kung lagi silang naglalaro? Amen? Wala silang narinig ng faith coming by hearing and hearing by the word of God. Kaya ito po ang challenge ko sa inyo. Si Amit, napansin ko si Amit. Nagpo-quote siya ng verse. Nagpo-post siya ng verse. Amit, anong verse na pinost mo? Amit. Amit, i-quote mo yung verse na pinost mo. Kanina mo? Doon sa lumang tipan. Naalala mo? Paikot mo, ano sabi doon? Yung verse sinabi mo doon sa Bible. Sa lumang tipan. Naalala mo? Ano sabi? Sige, pakita mo. Tumaya ka. Guro. Kita mo ng ano yan. Sige, quote mo. Kasi bless ako doon sa pinost mo eh. Bata pa lang, nagpo-post na siya ng verse. Sige. Siguro. Lapit ka dito, Amen. Hello. Salita. Pagsubukan mo kung mayroon boses. Kailan? Wala. Wala. Kakasal mo boses. Napakaganda ng verse na pinost ni Amen. Hello. Ayan, ayan. Sige, phone mo. Anong version? Lumang tipan yan eh. Okay, okay. Sige. Kakasal mo. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin niyang puso, gano'n ang puso masunurin. Pitindahan ka. Pitindahan ka. Sige. Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong puso Bagong espiritu. at bagong espiritu. Ang masuwayin niyang puso. Ay gagawin ang puso masunurin. Ang inyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sa isip mo mo. Thank you, Amen. Ang inyong puso ay gagawin kong malinis at gagawin kong masunurin. Amen? Yan po, sabi dyan. Ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig ng mga taong dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Lagi natin i-post ang Word of God. Lagi tayong makinig ng Word of God, mga bata. Huwag puro laro. Amen? Huwag laro ng laro. Kasi wala tayong makukuha ang pananampalataya sa kakalaro natin. Amen? Yan kaya nangyayari ang mga tao sa mundo, walang pananampalataya. Hindi nila narinig si Jesus. Kaya tayo na nakakilala kay Jesus, i-share natin sa nanay natin, ipag-pray natin si nanay, si tatay, para sila ay makakilala kay Jesus. Amen? Si Amit, malakas ang pananampalataya, nakapagkaroon ng pananampalataya kasi ang nanay niya, nanampalataya. Lolo niya, nanampalataya. Tita niya, nanampalataya. Amen? Tita niya, nanampalataya. Diyan eh.
Nanampalataya. Iyan lang ang susi, manampalataya eh. Okay, one more verse. Kinasusuklaman ang mga gumagawa ng masama ang ilaw. Ayaw nila, Bible. Ayaw nila. Hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Kaya nga tayo walang humpay, walang pagod. Amen? Na i-share natin. Alam nyo, hindi naman natin trabaho ang manampalataya sila eh. Ang Diyos nang humipo sa kanila, kung marinig nila ang mabuting balita, ang Diyos nang bahala sa kanila. Amen ba? Amen. Hallelujah. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan tayo ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay sa pagsunod sa Diyos. Glory to God. Dito po ako magtatapos. Juan 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Tingnan niyo po, kung ang dugo, kung ang buhay na sa dugo, at si Jesus ay buhay, tayo ay magkakaroon ng buhay. Amen? Kung ikaw ay may sakit karamdaman, kilalanin mo si Jesus para magkaroon ka ng buhay. Amen? Sabi sa English, sabi niya, I came to give you life and have it more abundantly. Abundant life. Abundant life of abundance. Amen? Abundant life. Upang magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Anissa, itong verse na ito, isulat mo sa, tapos send ko sa'yo, na kapag ikay na kay Jesus, magkakaroon ka ng abundant life. Mawawala yung paghihirap. Kasi si Jesus, siya yung tutubos sa kahirapan. Siya yung naging mahirap upang ikay mahirap, maging karoon ng kasagana. Amen? Amen ba? Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon. Okay na siguro yun. Anong talagay? Namakas na po yung dita ito. Tapos ano? Namakas po yung load. Tapos na, mabig. Tuloy pa. Okay. Kaya, I came to give you life and have it more abundantly. Abundant life. Abundant life na kay Jesus. Kung ang buhay ay naghihirap dahil wala roon si Jesus. Kaya ito po ang prayer ko sa lahat ng mga viewers. Kung kayo nanonood sa umaga nito at nagkaroon ng linaw ang inyong kaisipan patungkol kay Jesus. Ng dugo ni Jesus, siya naglilinis sa iyong mga kasalanan at pinibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Forever salvation and forever blessing. Ako po'y manalangin sa inyo. Kung kayo may sakit karamdaman, namang banal na mga pangyarihan sa lahat. Abutin mo lahat ng mga may sakit. Tunawin mo lahat ng uri ng sakit karamdaman. Alam mo, galing yan sa sumpa ay Adan. Narinig namin, Panginoon, ang dugo mo ang siyang mag-aalis sa sumpa. Right now, in the mighty name of Jesus, I declare healing, I declare miracles, I declare provision, I declare life that comes from Jesus in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa oras nito, ikaw ay pinagaling ng Panginoon dahil mahal ka niya. Sa mga walang trabaho, bibigyan mo ng trabaho. Sa mga negosyante na parang hirap na hirap ang inyong mga negosyo, right now in the mighty name of Jesus, I declare miracles of multiplication over your business in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. At sa lahat na narito, sa mga bago lang, sumunod sa panalangin ito, Panginoong Isus, tinatanggap kita sa aking buhay
bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ang pangalan ko ay sinulat mo na sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Amen. God bless you all. Amen. Amen.